Mayo 28, 2026, naniwala ang bagong ayatollah ng Iran na hindi nakikita ng militar ng US ang kanyang malaking drone army. Nakatago sa mga underground base at baybayin, ang Iran ay nagsasagawa ng biglaang pag-atake na may ilang tagumpay. Ginamit lang nila ang isang malawakang pinag-usapang diplomatikong tigil putukan bilang panakip-tabing para pabagsakin ang isang Amerikanong drone mula sa himpapawid. Naniniwala silang di sila mahahanap dahil sa kanilang mga underground na kuta. Akala nila, naloko nila ang Pentagon. Sobrang mali sila. Abala ang US sa pagkuha ng datos, pagsusuri ng intelihensya, at pagtukoy ng eksaktong mga lokasyon kung saan nakatago ang mga asset na yon. Matagal na nilang hawak ang impormasyong yon at hinihintay na lang ang tamang oras para gamitin. Nung umaga ng Mayo 28, dumating ang huling utos sa Bandar Abbas. Sa loob ng isang underground drone operation center, nagdiriwang ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng tagumpay nila. Hindi nila alam na may 2,000 libra na bomba na lumalagpas sa bilis ng tunog sa taas ng kanilang ulo. Akala ng Ayatollah na ang kanyang lihim na drone network ang pinakamatinding sandata. Paano nagawang imapa ng perpekto ng militar ng Estados Unidos ang di nakikitang hukbo nito? Noong Abril 8, matapos ang higit isang buwang bakbakan kung saan binumba ng US at Israel ang daan-daang lugar sa Iran at napatay ang marami sa rehimen ng bansa. Kasama ang dating kataas-taasang leader nito, gumanti ang Iran sa pagharang ng mahalagang daanan ng barko. Ang kipot ng Hormuz, ang US at Iran ay sa wakas nagkasundo sa isang pansamantala at hindi pa pinal na tigil putukan na magitan ang Pakistan. At inanunsyo ito ni Pangulong Donald Trump ng US. Ang tigil putukan ay inaasahang simula ng pagtatapos ng digmaan sa Iran. Ito ang hudyat ng muling pagbubukas ng kipot ng Hormuz at magbibigay daan sa magkabilang panig na gumawa ng isang hakbang tungo sa mas matagalang kasunduan sa kapayapaan. Sa kasamaang palad, hindi yon nangyari. Bagamat pansamantalang humupa ang mga aktibidad militar sa rehiyon, hindi nagpakita ang Iran ng anumang palatandaan na aalisin nito ang blockade sa kipot. Patuloy na binabantaan at pinipigilang makadaan ang mga barko. Kaya napilitan ang US magpatupad ng sariling blockade militar laban sa mga barkong Iranian na papunta at pabalik sa mga daungan ng bansa. Dahil dito, parehong inakusahan ang magkabilang panig ng paglabag sa tigil putukan. Iniulat na tumama ang mga drone at misil ng Iran sa mga kalapit na bansa tulad ng Iraq noong Abril. Napilitang paputukan ng US ang isang Iranian na barko na sumubok lumusot sa harang noong Abril 11. Pagdating ng Mayo, lalong tumindi ang sitwasyon dahil sa sunod-sunod na sagupaan ng magkabilang panig. Halimbawa, noong ikapito ng Mayo, naglunsad ang Iran ng malaking atak gamit ang drone, misil at mabilis na bangka laban sa 3 barkong pandigma ng Amerika, ang USS Truxtun, USS Rafael Peralta at USS Mason. Walang nasira o nasaktan sa US barko at agad silang gumante. Pinapaputukan nila ang daungang lungsod ng Bandar Abbas at ang isla ng Qeshm kung saan umano nakaimbak ang maraming missile battery at mga drone swarm. Tinangka rin ng Iran maglagay ng mina sa kipot ng Hormuz. Pero napigilan ito ng hukbong dagat ng Estados Unidos. Madaling nahanap at nawasak ang mga barkong naglalagay ng mina. Pagsapit ng huling bahagi ng buwan, malinaw na ang resulta ng mga palitan ng atake. Hindi gaanong naapektuhan ang US, patuloy itong namayani sa kipot ng Hormuz at sa mas malawak na Golpong Persiko matapos magtipon ng malaking pwersang militar sa lugar. Binububuo ng mga nangunggunang barkong pandigma sa mundo, daan-daang eroplano at iba pang makabagong kagamitang militar. Samantala, halos nawasak ang militar ng Iran. Nalipol agad ang malaking bahagi ng pwersang pandagat at depensa sa himpapawid sa unang pambubomba. At sumunod na atake ay lubang nagpahina sa lohistika ng IRGC. Nawala ang ilan sa pinakamahalagang ari-arya nila. Kaya halos wala na silang magawa para ipagtanggol ang sarili. Alam din ng Iran na kayang magdulot ng mas matinding pinsala ng Amerika kahit kailan nila gustuhin. Ang mga barkong pandigma nito ay lubusang armado ng kinakailangang mga misil at ang mga stealth bomber at strike aircraft nito ay napatunayang kaya nilang pumasok at lumabas sa himpapawid ng Iran kailanman nila gustuhin. Nabawasan ng kapangyarihan at hindi na kayang tapatan ang US Navy sa konbensyonal na paraan. Isang opsyon na lang ang natitira para sa mataas na pamunuan ng IRGC. At bumaling ito sa itinuturing nitong huling alas sa manggas, ang kanilang hukbo ng mga drone. Sa mga nagdaang taon, tahimik na binuo ng Iran ang isa sa pinakamapanganib at desentralisadong armada ng mga drone sa mundo. Iniwan nila ang mamahaling jet at nag-mass produce ng mas mura. Mga disposable kamikaze drone. Ang mga strike drone gaya ng Shahid 100 at 36 ay nakaapekto ng malaki sa mga militar sa buong mundo. Kinopya ng Rusya ang disenyo ng drone na ito para gumawa ng mga drone na Geran 2. Malawakan itong ginagamit pambomba sa Ukraine. Malaki ring inspirasyon ng US ang Shahid 100 at 36 sa paggawa nila ng murang Lucas UAVs.
isang uncrewed combat attack system. Iba pang mga drone sa arsenal ng Iran ay kinabibilangan ng Shahid 100 at 49 o Gaza na ipinagmamalaki ang kakayahang lumipad ng hanggang isang araw at kayang magdala ng hanggang 13 bomba sa isang biyahe. At ang Shahid 100 at 20 karaniwang gamit sa intelligence, surveillance at reconnaissance o ISR na misyon, pati na rin sa mga strike sorties. Dahil sa dami ng iba't ibang UAV, marami dito ay murang gawin kapag maramihan. Ang mga taktika ng drone ng IRGC ay kadalasang umaasa sa pagsalakay ng sabay-sabay sa kanilang mga target para malito at mapuno ang depensa ng kalaban sa himpapawid. Alam ng mga komandante ng Iran na kayang pabagsakin ng Amerika ang 79% ng kanilang unmanned aerial vehicles. Pero kung magpakawala sila ng napakalaking sabayang dagsa ng mga drone, isang drone na nagkakahalaga ng $20,000 lang ang maaaring makalusot at makalumpo sa isang asset ng Amerika na nagkakahalaga ng $1 billion. Alam yon ng Tehran? Kung gusto nilang magkaroon ng kahit kaanting tsansa laban sa napakalakas na puwersa ng militar ng Amerika at mapaalis ang US Navy sa kanilang mga tubig at himpapawid, ang kanilang mga drone ang magiging susi. Gustong patunayan na sila ang may kontrol sa himpapawid. Ano pa bang mas mainam na paraan ipakita ang kakayahan ng mga drone? Kundi gamitin ang mga ito sa pag-atake sa isa sa pinakamahal at kahangahangang military asset ng US. Kaya tinarget nila sa pinakamahalagang yaman ng United States Air Force, ang F-35C Lightning II. Mayo 26. 2026. Higit pa sa fighter jet, madalas tawaging lumilipad na supercomputer ang F-35 na may napakaraming sensors, scanners at iba pang teknolohiya na nagbibigay dito ng walang kapantay na antas ng situational awareness para sa piloto nito at sa iba pang unit sa paligid. Isa rin daw ito sa mga pinakamailap sa radar na eroplanong nagawa kailanman. Bawat bahagi ng disenyo, mula sa internal na lalagyan ng armas hanggang sa panlabas na sumisipsip ng radar. Ginanawa ito para makatulong na iwasan ng radar at makalusot sa himpapawid ng kalaban nang hindi napapansin. Malapit nang matunto ng isang Iranian na drone ang dating di matunton na natagpuan nito at sinimulan ng bantayan. Isang Amerikanong F-35 na, ayon sa Tehran, nagkamali ng pagpasok sa himpapawid ng Iran. Sa cockpit, naalerto ang piloto ng F-35 sa biglang pumipintig na tunog. Binasag ang katahimikan sa kanyang display system na nakakabit sa helmet. Na-detect ng sensor suite ng jet niya ang biglang pagtaas ng radyaktibidad. Mula sa ibaba, napansin ng di kapansin-pansing drone ng Iran para sa pagmamaan man ang F-35 at nagpapadala na ito ng real-time na imahe sa mga pangkat ng IRGC sa lupa. Ilang milya sa ibaba, nakatago sa magagaspang na bangin sa baybayin ng Timog, Iran. Ina-activate ang air defense battery habang nagmamadali ang IRGC operators na ilak ang eksaktong posisyon ng jet. Ang natitira na lang ay gawin ang huling hakbang para paputukan ang jet at kung suswertehin, matagumpay itong tamaan. Hindi lang ito simpleng gawain. Ito ay isa sa pinakamagastos buuin at pinakawalang kapintasang kagamitang militar na naimbento. Maraming usapan na tungkol sa $1 trillion na halaga ng programa ng F-35 na kinuwestiyon ng mga kritiko kung sulit ang ginastos. Habang patuloy ang diskusyon sa mga kalamangan at kahinaan ng disenyo ng F-35, hindi maitatanggi na pambihirang sasakyang panghimpapawid ito. Ginawa ito para malampasan ang umiiral na pamantayan ng stealth at survivability. Ito'y bunga ng dekada ng pamumuhunan at pag-unlad. Maingat na idinisenyo ang hugis nito para mabawasan ang mga refleksyon sa radar. Tinitipon at pinagsasama ng mga sensor nito ang maraming datos mula sa labanan. At ang mga bahagi nito para sa electronic warfare ay ginawa gamit ang ilan sa pinaka-advanced na teknolohiyang militar ng makabagong panahon. Pero ang F-35 ay hindi lang ginawa para makaiwas sa pagtuklas, ginanawa rin ito para makakilos sa mga lugar na mahigpit ang labanan at kontrahin maging ang pinakamahusay na depensang panghimpapawid. Umiilag sa mga interceptor missile at binabaha ang mga radar ng kalaban ng mga WAD na signal. Nagpapadali ng pagtakas kahit sa mainit na combat zone. Halos walang gasgas bawat pagkakataon. Kaya paghanda na ang depensa ng Iran magpaputok, ang piloto ng F-35 ay gumagawa na ng mga kinakailangang hakbang. Umasa siya sa electronic warfare suite, sensors at tracking arrays ng eroplano niya. Malamang, agad nilang ginulo ang depensa ng kalaban. Nagpapadala ng mga peking signal para malito at mawala sa ayos. Di makakuha ng target lock, kaya walang tsansa ang sandata ng Iran na tamaan ang American fighter na mabilis na tumakas. Lumabas sa himpapawid ng Iran nang walang kahit anong pinsala para sa karamihan ng militar. Kung makita ang kalabang jet pero dito napabagsak, parang walang nangyari. Pero ang IRGC ay nasa sobrang desperadong kalagayan. Kaya ipinakita nila ang insidenteng ito na parang isang tagumpay. Ipinagmamalaki ng mataas na pamunuan ng militar sa state-affiliated media na natukoy at nasubaybayan ng radar operator at drone crew nila at malok ang isang American stealth jet. Nagpakalat sila ng malabong drone footage ng insidente na tila F-35 yon sa malayo at inangkin na nabasag na nila ang mito
ng pang-inibabaw ng Amerika. Ipinapakita na kayang itarget ng teknolohiyang Irani ang F-35. Magkaiba ang makakita lang ng bagay sa himpapawid at ang aktwal na pagsagupa rito. May malaking pagkakaiba sa kakayahang paputukan ng eroplano at aktwal na pagpapabagsak nito. Pinakita lang ng Iran na kaya nilang makita ang American fighter na bumalik din sa base ng walang aberya, walang nasaktan at walang pinsala sa eroplano. Iyan ang tunay na kwento ng tagumpay. Pero hindi pa rin tumigil ang IRGC. Nang inanunsyo ng Iran ang nakita nilang F-35, naglabas din sila agad ng mas konkretong ebidensya, isang kumpirmadong pag-atake sa isa pang mas digaanong mahalagang asset ng Amerika, isang MQ-9 Reaper drone. Nakilala rin minsan bilang Predator B, ang General Atomics MQ-9 Reaper ay malayo sa F-35. Isa itong medium altitude long endurance UAV na kayang kontrolin ng remote o autonomong lumipad. Ipinakilala sa serbisyo ng US Air Force noong 2007. Daan-daan sa mga drone na ito ang nagawa na at napatunayan na nila ang kanilang halaga sa mga operasyon sa labanan sa Iraq, Afghanistan at iba pang mga lugar. Sa paglipas ng mga taon, maraming bansa tulad ng Pransya, Alemanya, India, Espanya at Taiwan ang nag-invest sa mga Reaper drone. Madalas na itong ginagamit ng US sa Iran simula ng digmaan. 36 na talampakan ang haba, 66 na talampakan ang lapad ng pakpak at 12.5 talampakan ang taas nito. Mas maliit ang target ng mga drone na ito kaysa sa F-35. Pero madali rin silang tamaan. Wala silang mataas na stealth o survivability. Kaya kulang sila sa kaparehong uri ng mga sistemang EW, mga jamming suite o kakayaang umiwas ng matulin gaya ng mga nangungunang fighter jet sa mundo. Marahil na inis ang IRGC kung gaano kadaling nakatakas ang F-35. Desperado silang makakuha ng tagumpay. Kaya pinalalakas ang kanilang propaganda. Itinuon nila ang patutok sa MQ-Siam na mas madali at simpleng pabagsakin. Ang drone na tinutukoy ay iniulat na lumilipad sa isang karaniwang rutang pangangalap ng intelihensya sa Persian Gulf. Nang paputukan ito ng Iran at pabagsakin habang nasa ere, nasira ang drone at nagdiwang ang IRGC. Inanunsyo rin nilang nagpaputok sila sa isa pang drone, isang RQ-4 na drone para sa pangangalap ng intelihensya para maging eksakto. At inireserba ang lehitimo at tiyak na karapatan na gumanti laban sa anumang nakikitang paglabag sa kasunduan ng tigil putukan. Sa usapin ng public relations, ito ay isang kapansin-pansing sandali para sa mataas na pamunuan ng Iran. Pinatunayan ng IRGC na kaya at handa nitong sirain ang sandata ng kanluran na napalapit. Habang nagdiriwang sila, naghahanda na ang United States Central Command ng tugon. Baka akala ng mga Iranian may kalamangan sila dahil sa paniniwala ng bagong ayatollah at sa dami ng kanilang drone na di namamalayan ng kalaban, na ang buong mga kawan ay lihim na nakatago sa mga underground na base at mga sulok sa baybayin. Abala ang US sa pangangalap ng datos, pagsusuri ng intelihensya at pagtukoy ng mga eksaktong lokasyon ng mga kagamitan at pasilidad ng IRGC. Nakatago lang nilang impormasyong yon, naghihintay na gamitin ito kung at kailan dumating ang pagkakataon. Sa paglabag sa tigil putukan, halos iniabot mismo ng Iran sa kalaban nito ang pagkakataong yon. Ang kailangan na lang ay isakatuparan ang tugon. Dumating ang tugon na yon noong ika-28 ng Mayo. Dun pinayagan ng maingat na koordinadong mabilisang puwersang pang-atake laban sa pinakaimportanteng bahagi ng IRGC. Isang mahalagang bahagi ng military network ng bansa. Ang daungang lungsod ng Bandar Abbas matatagpuan sa timog, baybay ng Iran, kaharap ang kipot ng Hormuz. Maaring ituring ang Bandar Abbas bilang pangunahing sentro ng hukbong dagat ng IRGC. Sa loob ng maraming taon, ito ang nagsilbing punong himpilan ng karaniwang hukbong dagat ng Iran, pati na rin ng sangay pandagat ng IRGC. Dahil sa lokasyon nito, naigiit ng Iran ang kontrol at maipalawak ang kapangyarihan nito sa buong kipot at higit pa. Kahit winasak ng US ang malalaking bahagi ng puwersang pandagat ng Iran, mas maaga sa labanan. May mga maliit na bangka pa rin ng bansa. Madalas itong sabay-sabay ipinapadala para umatake sa mga barkong pandigma ng Amerika at komersyal na sasakyang dagat na tumatawid sa daanan ng tubig. Mukhang maliit ang mga bangkang ito, pero may rocket, mina at machine gun. Ngunit maaari silang maging seryosong banta, lalo na sa mga barkong pangkargamento at mga tanker ng langis na di kayang ipagtanggol ang sarili. At meron ding banta ng drone at misil. Nagpakalat ang IRGC ng sandatang panghimpapawid mula sa Bandar Abbas at karatig lugar. Nagpapadala ito ng mga swarm ng UAV at mga anti-ship missile sa ibabaw ng kipot para sorpresahin ang mga dumadaang barko. Alam ng US ang lahat ng ito. Matagal na nitong binabantayan ang Bandar Abbas, kasama ng iba pang mahalagang lugar sa baybayin ng Iran sa loob ng ilang linggo na ngayon. Ilang araw lang ang nakalipas, mas pinalala pa nito ang mga bagay. Inatake nito ang lungsod bilang ganti sa pag-atake sa mga destroyer ng Navy. Ngayon, handa na itong hindi lang ulitin, kundi palalain pa ang ginawa noon. Bagamat napabagsak ng Iran ang American drone, mas matindi ang ganti ng US noong Mayo 28 ng madaling araw
Dumating ang huling utos at muling naranasan ng Bandar Abbas ang lakas ng militar ng Estados Unidos. Nilampasan ng mahihinang depensa ng lungsod dahil sa mga naunang pag-atake. Itinutuon ng mga puwersa ng CENTCOM ang kanilang pagsisikap sa mga infrastrukturang nagpapanatili sa hukbong UAV ng Ayatollah na lumilipad, kabilang ang mga sentro ng operasyon ng drone. Isa sa mga sentrong ito ang tinarget gamit ang mga precision munitions. Matinding pinsala ang ginawa nito sa isa sa ilang natitirang mahahalagang ari-arian ng IRGC. Dito ginagawa, iniimbak at ipinapadala ang mga drone para sa sabayang pag-atake. Dito rin nagsasanay at pinapahusay ng mga drone operator ang kanilang kakayahan. Pinapalipad ang kanilang UAVs para bombahin ang parehong militar at sibilyang mga target nang walang takot sa parusa. Napakalaga ng mga ito para sa rehimen ng Iran upang magkaroon ng kahit kaunting tsansa na magpakita ng impluwensya sa buong Strait of Hormuz at mas malawak na rehiyon ng Persian Gulf. Sa pamamagitan lamang ng mga sentrong ito, na isasagawa ng bansa ang mga pag-atake nito sa mga karatig bansa tulad ng Kuwait, Iraq, at United Arab Emirates. Ilan sa mga ito ay naalis na kaya mula sa kakayahang maglunsad ng halos 400 drone kada araw noong Marso. Bumaba ito sa ilang dosena na lang pagdating ng Mayo. Habang mas maraming pasilidad ang sinisira ng US, lalong nahihirapan ng IRGC kumilos. Kung walang mga sentro, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang hukbo ng mga UAV ng Ayatollah. Lalong nawawalan ng saysay ang estratehiya niya sa sabayang pag-atake kapag wala na ang infrastrukturang nagpapagana sa mga ito. Lalo pang pinalala ng sitwasyon nang iulap din ng US na napabagsak nila ang 4 na Iranian drone na umiikot sa himpapawid sa ibabaw ng Bandar Abbas noong oras ng pag-atake. Biglang nagbago ang mood sa Iran mula saya tungo sa matinding lungkot ng harapin ng Tehran ang isa na namang madilim na realidad. Hindi pala ganoon kalihim ang di umano'y lihim na arkitektura ng drone. Sa huli, muli, nasaktan na naman ng husto ang ego ng IRGC pero hindi pa rin ito matanggap ang pagkatalo. Ang problema, wala itong sapat na mapagkukunan para makaganti sa US sa anumang seryosong paraan. Kahit ibinigay niya ang lahat ng lakas laban sa US Navy, malamang masayang lang ang resources at mapahiya ulit. Kaya bumalik ang mataas na pamunuan ng IRGC sa lumang taktika. Naghahanap sila ng mas madaling target at nahanap nila ito hindi sa mamatubig ng Strait of Hormuz, kundi sa kalapit na bansa ng Kuwait. Ang bansang ito sa kanlurang Asya ay paboritong target ng Iran mula simula ng digmaan. Sa unang araw ng labanan, Pebrero 28, tinamaan ng Iran ang Kuwait International Airport at Ali Al Salem Military Base gamit ang drone. Sa mga sumunod na linggo, naranasan ng Kuwait ang dagdag na drone at missile attacks. Karamihan ay tinatarget ang US at Italianong base gaya ng Camp Bering. Kadalasan, nagawa ng Kuwaiti National Guard na sinuportahan ng mga puwersa ng US na pabagsakin ang karamihan sa mga sandatang pang-atake ng kalaban na pumapasok sa kanilang himpapawid. Ilang oras matapos atakihin ng Amerika ang Bandar Abbas, inanunsyo ng Kuwait na pinaandar na nila ang depensa sa himpapawid. Nagpakawala ang IRGC ng sunod-sunod na mga misil at isang maliit na grupo ng mga drone patungo sa kanilang target. Isang hindi pa natutukoy na base pang himpapawid ng US, iniulat ng residente ang malalakas na tunog ng pagsabog sa paligid nila. Sa kabutihang palad, agad nalaman na hindi pagtama ng mga sandata ng Iran sa mga target nila ang nagdulot ng mga pagsabog, kundi dahil nasabat ang mga ito sa daan at napabagsak sa ere. Pinoprotektahan ng multi-layered integrated air at missile defense systems, kabilang ang Terminal High Altitude Area Defenses at mga Patriot missile launcher, ang mga pasilidad ng US sa buong gulpo. Halos walang tsansa ang mga sandata ng Iran na tamaan ng target at walang naiulat na pinsala o kaswalti sa Kuwait sa ngayon. Maaring kumakapit pa rin ito sa malabong kredibilidad at tila nasa anino ng diplomasya. Malapit nang matapos ang tigil putukan ng Iran at Estados Unidos. Pumayag ang Iran sa kasunduan, pero hindi tapat at ayaw talagang luwagan ang blockade sa kipot. Samantala, pinatutunayan ng tuloy-tuloy na pag-atake ng IRGC sa mga kalapit na bansa at pang-udyok sa US Navy na bomba at bala lang ang pinakikinggan ng Tehran. Dahil dito, muling nasangkot ang US sa walang limitasyong sagupaan laban sa matigas ang ulong kalaban. Tumigil ang usapan habang naghanda ang dalawang bansa sa susunod na mangyayari. Parang nagawa na ng Iran ang hakbang nito sa pag-atake sa Kuwait. Kaya nasa Amerika na muli ang susunod na galaw. Habang pinapanood at hinihintay ng buong mundo kung paano tutugon ang mga puwersa ng US, ang sumunod na nangyari, gayunpaman, ay isang bagay na lubos na kakaiba. Naipip na sa isang sulok at ramdam ang matinding presyon. Tila nagpasya ang IRGC na isantabi ang pag-iingat at buhayin ang mga natitira nitong air defense asset sa timog na baybayin. Nangakong paputukan ang anumang target na pumasok sa kanilang radar. Kahit ano pa ang mga iyon o kung kanino man nanggaling, wala nang pagpapanggap ng pagpipigil o hangad sa kapayapaan nun. Di nagtagal, lumitaw ang perpektong target para sa Iran para pumasok sa radar noong Mayo 31. Isa pang US drone
MQ-1 Predator, ang lumilipad sa internasyonal na tubig ng ilak ng baterya ng depensang panghimpapawid ng Iran at magpaputok ng surface-to-air missile rito. Walang laban ng drone. Bumagsak ang mga piraso nito sa tubig sa ibaba. Sa kakaibang kaso ng kasaysayan na nauulit at ng IRGC na di natututo sa mga aral ng nakaraan, muling nagdiwang ang Tehran. Ipinadyabang nito ang kahangahangang kakayahan ng kanilang militar, kung saan pinalaki ng state media ang pagbagsak ng isang drone na parang isang napakalaking tagumpay sa estratehiya. Sa totoo, ang ginawa lang ng Iran muli ay kalabitin ang oso malapit ng maranasan ang mga kuko nito. Gaya ng dati sa ganitong labanan, mabilis magplano at tumugon ang US. Hindi na sila nag-aksaya ng oras sa pagtukoy sa mahahalagang infrastruktura ng Iran na aatakehin at wawasakin matapos mawala ang drone. Hindi basta pag-atake sa mga asset ng Iran o pagsira ng drone ang tugon ng Amerika. Hindi ito simpleng gantihan. Ang kontra-opensiba ng US ay nagpapakita ng malaking agwat sa lakas militar ng Iran at Amerika. Habang ipinagdiwang ng IRGC ang pagsira ng drone, nagpadala ang US ng ilan sa kanilang pinakamahusay na aerial asset. Sumakay ang mga piloto sa kanilang fighter jet at strike aircraft, mabilis na lumipad papunta sa kanilang target. May dalang malalakas na misil para madaling wasakin ang mga target sa lupa at himpapawid. Pumasok ang mga Amerikanong eroplano sa himpapawid ng Iran at binumba ang kalaban. Una nilang pinuntirya ang mga air defense asset ng Iran na akala ay ligtas na nakatago sa baybayin. Muling napatunayan na hindi ganoon kagaling ang IRGC sa tagutaguan gaya ng sinasabi nila. Nalaman ang lokasyon ng missile battery at agad itong binigay sa mga piloto ng fighter jet na mabilis winasak ito bago pa malaman ng mga operator ang tumama sa kanila. Pagkatapos, lumipat ang US fighter aircraft sa isa pang IRGC ground control station at agad isa na namang mahalagang sentro ng Iran ang nabura sa labanan, lalong pinahina ang dati ng mahinang logistic ng bansa. Bago umalis sa combat zone, tinapos ng mga Amerikanong piloto ang misyon at sinira ang dalawang Iranian one-way attack drones na posibleng magbanta o umatake sa komersyal na barkong dumadaan sa regional na karagatan. Dahil dito, muling iniwan ng US ang Iran na harapin ang mga kahihinatnan ng mga ginawa nito. Bagaman nakasira ito ng isang drone, nawalan naman ito ng dalawa pang drone, isang buong drone control center, at maraming air defenses kapalit. Hindi na naging isang bagay na maipagmamalaki ng IRGC ang pagpapabagsak sa Predator. Sa ngayon, inaasahang mananahimik muna ang militar ng Iran at mag-iisip ng susunod nilang gagawin. Ganyan ang kilos ng luhikal at matinong puwersa. Pero pinatunayan ng IRGC na kabaligtaran sila ng luhika at katinuan. Mulay, nanaig ang ego ng kanilang mataas na pamunuan kaysa sa anumang katwiran. Nagpasya ulit ang IRGC na hindi manahimik kundi magsagawa ng panibagong pag-atake. Bilang desperadong pagsuway, iniutos nito ang agarang paglulunsad ng dalawa sa pinakamakapangyarihan nitong natitirang sandata, isang pares ng ballistic missile na itinago sa mga underground silo sa loob ng Iran. Target nila ulit ang American airbase sa Kuwait. Hindi sila makakarating. Gayunpaman, na-detect ng mga radar ng US ang paglulunsad sa mismong sandali na ito'y nangyari. At agad na nagpaputok ng sarili nilang mga interceptor ng walang pag-aalinlangan. Naalis ang mga misil ng Iran at nawala ang banta. Naganap ang mga pag-ataking ito sa loob lamang ng iilang araw. Mga araw na napatunayang lubang mapaminsala para sa Iran. Ang huling talaan ng magkabilang panig ang nagsabi ng lahat na pabagsak ng IRGC ang dalawang American drone at nakuha ang video ng F-35. Nagsayang din sila ng ilang misil. Samantala, winasak ng US ang dalawang drone control center, maraming attack drone at marami pang air defense na walang natamong pinsala o casualty. Sa prosesong ito, malinaw nilang ipinahayag ang mensahe. Ang US, hindi Iran, ang may kontrol sa Golpong Persiko. At anumang pagtatangkang hamunin ang kanilang autoridad ay sasagutin ng pinakamapaminsalang tugon sa bawat pagkakataon. Ang pagwasak sa drone army ng Ayatollah ay nagbigay lang ng seguridad sa himpapawid. Para tuluyang mapabagsak ang rehimen, kinailang ang putulin ng US Navy ang kalakalang langis nila sa dagat na nagkakahalaga ng bilyong dolyar. Para makita kung paano mismo, isang Amerikanong fighter jet ang nagparalisa sa napakalaking barkong Irani na lumulusot sa blockade sa pamamagitan ng pagpapabagsak ng laser-guided bomb diretso sa 6 na talampakang usukan nito. I-click ang video sa screen mo ngayon at magkikita tayo sa susunod na labanan.